Yun, nasa may river ba yun? Rivers under the bridge. Yeah, yun. Yun. So yung scene namin doon parang syempre may lights kami, tapos tinitingnan ko siya, tapos very romantic yung scenery. Na parang, uy, syempre, I think as an actor, kailangan mo talagang to make it seem like it's real. Like you really have to feel feelings, diba? And hindi lang din naman dun sa particular scene na yun. I think even in Mario Clara and maging sino ko man, I always feel things whenever I work with Barbie. So, yeah. Ikaw ba, pag every time na lang ginigisa natin si... Hindi kasi parang, sa amin kasi parang feeling namin napaka-honest mo ngayong hapon. So paglalabas nung... Kasi yung mga artista kasi medyo may nag-hold back kayo, parang pinapaalam kami. Pero ikaw ba, every time na magkasama kayo ni Barbie sa mga kilig na eksena, nadadala mo doon sa bahay or minsan naisip mo ba na namimiss mo siya hindi dahil ka-eksena mo siya kundi dahil parang feel mo, love mo siya. Parang feel lang, kasabi niyo gano'n, pwede, parang gano'n. May mga gano'n naman, di ba? Si Barbie naman talaga, ano yan, maganda talaga, musiba, girlfriend material talaga siya. Ay, sorry. Bakit gatil ba ni iPad? Oo, eh. Joke lang. Natamaan mo kasi water. Okay. Barbs, thank you David. Barbs mo naman, is this the kind of film na pwede mong ipanood kay Jack nang sabay kayo? Nang wala nang tanong-tanong at walang parang feeling mo, kikiligin din naman siya. Actually, tinanong nga niya sa akin kung kailan ipapalabas. Sabi ko, July 10, sa sinihan. Sabi niya, kailan natin papanoorin? Nag-visit na siya. Gano'n ka-supportive sa si Jack sa... Kasi dami di ba kung nagmamak sa social media, pinupasya na ng mga nalalaki na rin si Jack. Well, first of all, I would like to extend my gratitude for acknowledging that. Thank you so much. And I would also like to say how much I appreciate his support towards me. And hindi ko naman ma-describe kung gaanong kalaki yung suporta niya sa akin. Pero siguro, hindi ko komportabling magagawa ang mga bagay na ginagawa ko ngayon kung hindi siya full support sa akin. Yun na lang. Thank you. Sa Barbelas, parang sabi mo, kinikilig ka rin naman sa kapilo. Ano meron dito sa dalawang parang kakaiba naman sa kapilo? Pareho nga, sorry pero ako lang, I will speak from the heart. Pareho kinikilig. Kasi sa shooting namin, kinikilig ako sa kanilang dalawa, even off-screen, which was the same with sila Kat. So, pareho, kakakilig, kaya gusto ko matuloy, pero no disrespect to your love, the love of your life. Hello, Jack. So, dinugil ko na siya, wala lang signal, pero mamaya, hello, Jack. Pero kinikilig talaga ako, sorry. Diba? Wala ko na rin ang pagkakaya, even kay Barbie, the way she acts or something. They're both nice. Pareho naman she's just whiter than Kathy, but they're all nice. They're all beautiful women. They're like my children talaga. Walang pinagkaiba. And I love that the actors of today, the Gen Z, has learned to show respect. Kasi there was a batch. I don't remember which batch. Pero nawala yung respeto sa mga nakakatanda. Alam mo, sabi ko nga, if you cannot respect the person, respect the age na lang, diba? Pero these youngsters, they're also nice. Wala akong masabi. Parang inaral nila at sinapuso nila kung anong importante sa buhay, respeto. And I love that for all of them, all of these young kids who I've worked with. Yeah. Kuya Lar, hello. Dali, hello. Kuya Lar. Are you single? No, you are. Are you? Sometimes, then. No, I'm asking if you're single.
single kasi if you are single, if ever you're single, would you hire Mila or Barbie na mag-love coach sa'yo? It's a good answer question here. Secret. Dahil alam naman nila yung reality. So I just want to know, how would you describe the kind of love you have for each other? Knowing na may chemistry talaga kayo at marami kinikinig. The kind of love that I have for David is, ano siya, hindi agad-agad. Pero nung na-reach na namin yung level of friendship na kailangan namin to make the partnership work, the love I have for David is more like, feeling ko mas nagiging taga-guide, ganyan, yung taga-support, hype man ba tawag dun? Na-experience ko yun nung nag-Canada kami, nag-sparkle tour kami sa Canada, na parang I really went out of my way to support him on stage, as we all know na medyo mapahiyain ang ating Ginoo. So, yun, I think it's more of that. It's more of showing my support sa kanya, sa abot ng makakaya ko pag nagkasama kami, para mas mag-work yung love team namin. For me naman, I just reciprocate yung sa support na binibigay niya sa akin. Hindi naman niya kailangan talagang supportahan ako, but she still does. So, super appreciate that. And, ayun, tsaka, think about it. Like, sabihin natin 20 years from now, like, my name is actually attached to Barbie's name. You can search Barbie Fortes and lalabas David Ikaw. Sa Google-related search. It's really... Search mo ba ako? Wow! Secret! Secret din mo. Pero diba? So, yeah, I truly value Barbie as a friend and as a co-worker. And, yeah. Lahat sa atin dito, I would like to say na ako ang may pinaka-nakakakilala sa kanya. And knowing him, he's a very private person. So just sitting here in front of all of you is a really big challenge na for David. Diba? So he's not the type of person to open up his personal life to all of you, which we all find very challenging kung tayo man ang tumayo sa kanyang posisyon, hindi ba? So I think we would just like to ask for respect for privacy na lang po for people like David na gustong ihiwalay talaga ang kanyang professional life at talagang mag-bloom ang kanyang career, di ba? Compared to Catherine, or yung laging tinatanong ni Dorothy na parang pinipressure kayo ni David na maging kayo? Actually, nako, hindi ko alam kung paano ko sasagutin yan kasi aaminin ko, isa rin po si Miss Catherine Bernardo sa mga taong nilolook up to ko sa showbiz. She really handles her career and personal life really, really well, and that is why there's no doubt kaya maraming brands ang na-attract niya dahil ganun niya talaga dalhin yung sarili niya. And so, to be acknowledged or to be noticed na kahit papano ay parehas is syempre a very big honor for me. And sana nga magkatrabaho kaming dalawa dahil isa rin siya talaga sa mga gusto kong makatrabaho at isa sa mga ina-admire kong actors of our generation. Maputi. May likas na maputi. Oh. Ano ba? Maganda. Oh. Ano ba? Sexy. Sexy. Talino. Ganda ng buhok. Exactly. Matangkal. Yes. Tsaka mabango daw. Mabango. Mabango naman. Barbie ko lang, hindi. Ang mga gusto kong qualities ni David, yung pag-aalaga niya sa akin, pag kami lang dalawa, yung kapag kunwari, actually isa nga sa mga naalala kong memorable na eksena, yung doon nga nung nasa crossing kami, nasa kalsada kami, wala kaming lapel, wala kaming anything. Nakatayo lang kami doon sa gitna ng daan habang ang daming sasakyan, mga bus na dumadaan. Pero parang nagchichikahan lang kami
isang touch lang naman yun. Nagchichikahan kami. So parang, at that moment in time, parang feeling ko, kaming dalawa lang yung nag-exist. Kasi parang, cars are passing by, ganyan. Pero parang kami nag-uusap lang kami ganyan. So parang tuloy lang yung mundo. Pero kami nakatigil lang kami. Nag-uusap lang kami about life, about ourselves. So parang yung moment na yun, parang isa yun sa hindi ko makakalimutan kasi isa yun sa mga moments na nakilala ko siya talaga as David and not the David na nire-represent ng love team, kumbaga. Yung hindi yung mating idol, hindi yung naging match. So, si David lang as a person. So, yun. Si Marinel. Mano? Yung physical quality na nagustuhan ko kay David, siguro yung kanyang biceps. Nakita ko yun na nang maging sino ka man kami kasi lagi siya nakasando. Lagi siya nakasando. Malaki na yung katawan niya kasi lagi siya nag-workouts. Yung biceps niya. Diba? Na-experience ko yun kasi diba natulog kami sa kama. Sa eksena, magkatabi kami. Naramdaman ko ang kanyang mga DC.